safe. Bye-bye. Bye! Okay guys, time for reality. Expectation versus reality. Ito yung mga binili nating pasalubong, halo-halo na. So, i-impake lang namin ng ate ko kasi maaga pa naman eh. Okay, dahil sa last minute shopping namin guys, kami muna yung mag-i-impake. Alam niyo naman yung mga galawan natin sa airport, mga Hokage moves. Yan na yung aking ate. Ako guys, wala akong patience sa ganyan. Yan, idasok ko lang lahat yan sa bag. Hindi pa ako mahilig mag-arrange mga ganyan-ganyan. Ay, nako. Hindi nyo ako maasahan. Pero nandito na tayo ngayon sa Denpasar International Airport. And yung mga pante mo dyan sis, mahiya ka sis. At andito po tayo ngayon sa kanilang airport once again. Iniwan na kami ng aming team dahil gusto namin na magpahinga na sila guys. Alam namin pagod na pagod sila. Pero sobra kami nag-enjoy. Ayan. Mabuti na lang hindi kami ang tawag mo dyan, marupok. Ayan. Mabuti na lang hindi kami marupok sa mga party. At hindi po talaga kami nakapag-party. Ito na yung aming party moment. Yung pag-iimpake ng aming mga supot dito, supot doon. Sayawan na lang kita sis kasi wala man akong magawa. Ayan. Kung ako ay mag-aasawa, ang pipiliin ko. Nanggap ka na. Ang pipiliin ko. Anak ng taga-supot, supot siya. Sayaw ako. Sasayaw ako. Sasayaw ako. Dahil hindi ako pasensyoso. Ayan yung ate ko. Sabi ko sa kanya, advice ko sa kanya na maaga kami sa airport kasi hindi talaga ako pasensyoso sa ganyan. Hindi nga ako pasensyoso sa marriage ko sa impake, baka ha? So yung mga nabili namin guys, mga body scrub namin, kasi feel namin marami na kaming libag. Nawawala na siya kung anong gagawin. Okay lang, may oras naman kami Finally, tapos na kami guys. Ayan po yung aking dalawang check-in. Then, dalawang check-in. Hala! See? Alright! Time to say goodbye to Bali! Wow! I'm so sad, but there's nothing we can do. We have to move on, guys. But, one thing is for sure, I will come back here with my son and my kids. And tingnan natin kung makakuha ako ng visa dito para kay auntie. Dahil African visa is quite tricky. Kaya hindi ko siya basta-bastang maisama sa mga iba't ibang bansa. Kasi very challenging ang pag-process ng visa para sa African passport. So, pero gusto kong i-date dito si Kuya Kahil. Yung getting to know each other, catching up, getting to know each other. Siyempre guys, normal lang na napag-iiwanan ako ng panahon kasi hindi kami masyadong nagkakausap ni Kuya Kahil 100%. Lalong-lalo na yung kanyang training ay very intense at sobrang busy ng schedule niya. Plus minsan, hindi ko na talaga guys mahawakan yung phone ko. So, hindi kami nagkausap. Medyo matagal na din ngayong mga 2 days. Matagal na yung 2 days ha. Kasi nag-uusap kami dapat sana everyday Wait lang, hanapin ko muna yung gate.
we can say about Bali. Ako na lang. Sayang mo itong oras. Kasi nga po di mabuhat na episode ba. Oh my gosh, very malikabok. Okay, finally naka-check-in na kami guys. It turned out na mas mataas pa pala yung pila sa naka-online check-in na. So buti na lang hindi kami naka-online check-in dahil sobrang taas ng pila. Mas maiksi pa yung pila sa dito na mag-check-in sa airport. Kaya pala sabi ng ate ko, tara magpila lang tayo, konti lang yung pila. Sabi niya, bakit kaya? Mas marami pala yung naka-online check-in. So ngayon, time check natin, 10:30 PM. Our flight to Manila is like 4 hours. Inaantay ko lang yung ate ko na matapos siya mag-check-in and then we will go. So labas lang tayo dito guys. Wala talaga akong na-meet na Pilipino dito sa Bali na nagtatrabaho. Yung mga nakasabayan namin mga Pinoy, mga turista din guys. Sabay namin sila nagbisita dito. Pero maganda kasi talaga yung Bali kasi all year round. Perfect na puntahan. So nakita nyo nga pala guys no, na ako ay nagsimula ng mag-join sa YouTube Shorts. Wait lang ha. Natawag ako ng ate ko eh. Baka may palpak sa check-in na. Akala ko kung anong nang mangyayari guys. Pinatawag pala ako kasi ninalagyan ng sticker yung aking bag tag. So habang tumatagal kami na nagbibiyahe magkakapatid, mas lalo po kaming nagiging kalmado. I do remember nung mga first time namin na nag-abroad kami guys, yung nagtatrabaho pa kami sa Thailand, lagi na lang kaming palpak. Kung hindi palpak, talagang taranta mode. Kung hindi taranta mode, sobrang nakakaloko mode na fresh kapag punta ng airport, paglabas mo laspag ka na. Para kang gamit na gamit ng mga 24 hours. So ngayon, dahil marami na kaming experience sa airport, hindi na kami ganun ka-stress. So we give ourselves a lot of time para sa contingencies, yung mga mag-repack ng gamit, mahabang pila. So ngayon papasok na tayo sa loob ng departure gate para makapagpamasyal kami ng duty free. Mag-spray kami ng libre doon sa mga sample ng perfume. Tara! Sis, may advantage din pala pag senior citizen na tayo. Lagi na tayo mauna sa pila. Sa ngayon, dahil baskog pa tayo, dito muna tayo magpila. Pero may oras pa guys. Tsaka hindi tayo magugutom kasi meron akong bitbit na pagkain. Ayan na naman yung mga budget, the move natin. Okay guys, this is what happens when you have a Kabuntagon flight. Kabuntagon flight, alauna na guys sa Buntag. Yeah, going there and we are still waiting for boarding time. Sarap na talaga itulog sa kama. Na-miss ko na yung mga bata. I can't wait to see them, but it has been a great hella week here in Bali. Ayan. Sobrang excited ako na makabalik ulit dito sa Bali. And I hope next time masama ko yung mga bata. Antok na talaga ako guys, honestly speaking. Okay, para naman mabigyan ko na lang kayo ng review for what we did today. We left the accommodation around 11:30. First namin ginawa is magbili ng souvenir sa Sukawati Art Market. So pag nandito kayo sa Bali, it's one of the must go to for souvenir. I would say that you have to be patient and smart kapag namimili kayo, and always prepare your cash kasi wala po silang yung machine for your card. Mostly kapag mga restaurant o yung mga mall o yung mga iba pang klaseng businesses, they do have the machine for the card. So magta-tap ka na lang. Pero sa Sukawati Art Market, since it is very local and low-key, kailangan talaga cash. You have to be fast in buying kasi
maliit lang yung mga spaces. Merong ibang customer na gustong pumasok, mamili, mamili, magtingin-tingin. Ikatatlo, wag kang agad pumayag sa unang presyo. So, have that initiative to bargain. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyong i-bargain. Magtanong-tanong na kayo sa mga locals para meron kayong idea. Or after 7 days, I'm sure you will get the idea of how to bargain for their things here that is made locally. Once again, do not pay for the first price that we're going to tell you. Try to bargain as much as you can. Ayun, i-bargain nyo lang. Normal lang naman mag-bargain kasi kahit sa atin sa Pilipinas, tawaran is key talaga guys. Ganon din dito sa Bali. After that, we got some things. I got myself a dream catcher para sa bahay. And I got few things na nakalimutan kong bilhin. Like t-shirt. And ano ko bang nabili ko? Pumili ako ng prutas na yung snake fruit. And I'm carrying it with me. Titingnan ko kung mapapasok ko sa Pilipinas. Pero kung hindi, okay lang. At least I've tried. Kasi gusto ko sana na patikim dun sa mga kasamahan namin sa work. And itanim yung buto, yung liso ng snake fruit guys. Para tumubo naman sa bukid. Ano pa ba yung binili? My sister bought some things, few things. Para sa kubo niya. Sa mga episode ko, nagawan ko ng video yung kanyang kubo. So gusto ng ate ko magkaroon ng remembrance galing sa Bali na ilagay niya lang sa kanyang kubo. So bumili siya ng mga soap container, mga organizer, tissue holder na gawa sa rattan at talagang handmade ng mga Balinese. For me, I got the iconic talaga. Yung hindi mo pwedeng i-miss na mga dream catcher para ilagay sa bahay. So, at kung makita ko siya, ma-remember ko na Bali is so beautiful, so authentic, and it's like a dream catcher. Para siyang ang kalma niyang tingnan, ang kalma niyang puntahan. Maybe depende sa place, no? Pero kami kasi we stayed a lot in Ubod and Abang, and it was amazing stay for us. Though maybe next time ihahatiin natin namin yung mga lugar kasi mayroong mga places na malalayo dun sa hotel namin sa Ubod. Ano pa bang ginawa namin today? We went to Krishna. Krishna is a souvenir mall from the first floor to the third floor. First floor, all the consumables, chocolate, coffee, nuts, tea, name it, they have it, na locally made. They have also the luwak coffee na 100%. You can buy it from there. On the second floor, you will find accessories, clothes, beauty, and wellness na mga products. And on the third floor, there are more clothing from children to adults. So, sa Krishna, ang nabili namin ng sister ko doon is yung mga, ano nila guys, mga herbal scent for diffuser, yung mga lotion, sabon, yun yung mga binili namin doon. Tsaka bumili na rin siya ng coffee, luwak coffee for herself. Kasi gusto ng ate ko lagi magkape. Kasi hindi ako coffee person. Konti lang, para lang minsan pampawala lang ng antok, yung sip, isang sip, dalawang sip, okay na. Hindi talaga ako nakakaubos ng isang baso, isang tasa ng kape. Ay, tagal naman mag-start. Okay guys, 4 hours flight done from Bali, Indonesia, and I was able to sleep. Yay! Nakatulog ako guys, siguro mga 3 oras din. Almost the whole flight, so that's good. Ngayon alas 5 ng umaga dito sa Pinas, and naantay lang namin na makababa yung lahat para maayos lang din kaming makakababa ng aking maliit na ate. And then transfer na kami ng airport and 1 more flight back to Jensan. So yun yung masaklap. 2 flights kami most of the time. Jensan to Manila or Jensan to Davao, and then Davao to international flights. Pero carry pa naman. So tara, kunin na natin yung bag natin. Let's go.
Ang lamig dito guys. Ang lamig dito sa Pilipinas. Airport pa lang pala. Sorry. Naka-aircon pala dito guys. Tingnan natin mamaya sa labas kung malamig. So, galing kami ng Terminal 1 sa PAL. Papunta tayo ngayon ng Terminal 3 para sa Cebu Pacific. Ayan na naman yung budget queen new strikes again. Ayun po yung Terminal 3. Ayun yung pinanggalingan natin, yung may tower na yun. Okay. Dahil medyo ito yung challenge kapag hindi isang airlines lang or hindi connecting flight yung pag-book mo, yung diretsahan, kasi ikaw yung maglilipat ng bagahe mo, kukunin mo pa sa conveyor belt, maglilipat ka pa, tas mamaya antay mo pa yung shuttle bus. Pag na-late yung shuttle bus, may posibilidad na ma-late ka dun sa local flight mo na nasa ibang terminal. So, kapag the same airline na, for example, Philippine Airlines, magkaiba din naman ang terminal, pero mas mabilis kasi pwede na nilang i-transfer yung bagahe mo ng mabilisan kasi connected ka, connecting flight ka. Pero pag ganito, from Philippine Airlines to Cebu Pacific, mano-mano guys. Okay lang, sanay naman kami sa mano-mano, wala namang problema. Time check natin, mag-aalas 7 ng umaga. I believe makakakuha na kami ng almusal mamaya kasi hindi na kami kumain ng dinner sa aeroplano kanina. Talagang super antok na guys. Alas 2 na ata umalis ng aeroplano or alauna ng umaga ng alis namin sa Bali. Pero ang kagandahan lang, enough yung oras namin para makapaglipat, makapaglakad ng maayos, walang takbuhan. Kasi sa Philippine Airlines, ang aking experience, pag delayed sila yung, thank you po. So far sa Philippine Airlines, ang experience ko, na-delay sila ng local, on time, na-delay yung international nila, tapos on time yung local nila na connecting flight. Pinapatakbo nila yung mga passenger. So, nung kami ni Mama magkasama, sinabihan ko si Mama kasi hawak ni Mama si Mayumi nung galing kami sa Thailand. Ako hawak ko mga bags. So, tumatakbo si Mama, sabi ko, Mama, wag kang tumakbo, okay lang yan kasi hindi naman tayo late on time naman tayo. Ang eroplano naman ang delayed. Tsaka pag pinatakbo ka nila, tapos senior citizen ka, may ID ka na senior citizen to prove pa, tapos may dala ka pang 4 months old na bata, tapos natapilok ka dyan, di mas malaking problema, di ba? So, Philippine Airlines, sana wag nyo naman kaming patakbuhin. Nirarayuman na po kami. Pag delayed po kayo, antayin nyo naman kami kasi kami nag-aantay kami sa inyo pag delayed kayo. Ano lang yan give and take. Nanonood yung mga taga Philippine Airlines palagi Tama naman ako, di ba? May mali ba ako, guys? Ayan na, Terminal 3 na tayo. Makapag-retouch ka ng konti para naman tayong wakwak ko Manila. Alam nyo ba guys, sabihin ko kayo, wala po akong experience sa Manila, kundi ang airport lang. Never akong nagtagal dito sa Manila na talagang namasyal, pumunta ng BGC, pumunta ng Bulacan, pumunta ng Makati. Never in 34 years. Ang experience ko lang dito sa Manila ay airport to airport or airport to hotel. Ano po kayo, Cebu Pacific? Yes po. So, ayan na tayo sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Let's go, let's go. Hello guys! Finally, dumating na din kami ng Gensan. Na yun, balik na sa katotohanan guys. Tapos na ang pagpapanggap natin na meron tayong perang inutang. Dahil naubos na po. Nagpadala na sa akin ng credit reminder yung aking card na nag-iisa. Maraming salamat nga pala sa inyo. Wag ko nang i-shoutout yung bangko. Pero kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makakapaggala. Pero anyway, time check natin ngayon guys is alas 2 I believe ng hapon. And nakita nyo, ako ay bagong ligo. Dumaan muna ako sa bahay ni Madam Sheena Bangkok Wardrobe para mag-re-empake. Para ibalik sa kanya yung mga gamit niya na nasa bag ko and vis-a-vis, vice versa. And naligo na lang din ako para
bago ako dumating sa bahay, ako po ay malinis na at wala na tayong mga germs galing sa airport. Dahil si Mayumi ay ongoing pa din ang kanyang vaccine. And magkakatlong vaccine siya ngayong July 5. So, para ma-make sure natin na hindi tayo magdadala ng kahit na anong sakit. Alam niyo naman, airport is also a germ hub. Mahirap na. Naligo na lang tayo para ready na ako agad. I believe right now natutulog yung mga bata kasi nap time nila. And I told them kanina sa CCTV na pagising nila sa hapon, I will be there. So sobrang excited ni Kulit Kulot at saka ni Chico Chico. Ayan. So excited din tayo syempre makita sila. Namiss ko yung mga bata, guys. I don't normally go. Napansin nyo naman na hindi talaga ako masyadong umaalis. Lalo na mga ganito na hindi kasama yung mga bata. Siguro 1 day, ganun 2 days, pero yung mga 7 days, tas hindi ko sila kasama, is something new for me. But I would like to encourage myself to do this once in a while, to free myself from, you know, yung stress baga as pagiging nanay. We need that one as well. I know it's not easy. Alam ko hindi lang ako yung nakaka-feel niyan. Marami tayong mga nanay na tawag nito, natatamaan ng mom guilt kapag we feel na we are leaving our children behind and we're having a good time. But honest to goodness, guys, it will help us not only mentally, physically, emotionally, socially, and spiritually. Madami pong natutulong yung paglabas-labas natin minsan na mag-isa lang tayo, or we are spending time with friends or families without the children. Wala tayo nagpalit at bayabas. Anyway, tara. Tayo ay sige, palit na. Tulog sila? Tulog sila. Ay, salamat. Kwarto ni auntie? I miss you. Mom, what's the surprise? Mom, look, the surprise ring. Hello. Hi. Take it already. I have something for auntie. Let me even get. Wow. Very nice. This is Vietnam, made in Vietnam body scrub and body soap. Wow. Wow. Very nice for auntie, right? And this one for auntie. You give to your auntie. They made it for auntie. Wow, you're welcome, auntie. You like this? This one is good. You use it. I will teach you how for your skin to clean and be smooth. Yes. You see, look at the box. They use a leaf to cover. Wait lang, let me look first. and this one for auntie also. It's okay. You try to see if it can fit you. They also made that one by hand. Yes, a throw on. You see if it can fit. I think the color will look lovely on you. Throw on, yes. You see? Is auntie pretty? Yes. No problem, auntie. I hope you like it. They made that, and the detail at the back also they made by hand. They do like this, like crochet. Very nice. The color looks pretty on you, auntie. Yes. One for Kawi. And one for Chico. Wow, what's that? Wait. Let me see here. One for Calvi to make some music, and one for Chico to make some music. So if you want to sing, you like it? Show auntie your musical instrument.
Ate Buji. Ate Buji also has pretty for Ate Buji. Tanawa ko, be. Sige daw, yan na daw. Yan na. Wow, gapong kulay. Yan na, yan na. Ato ba nga? Na, no. Bagay sa Ate Buji. What is this? Go. Go put on the fridge. Go stick on the fridge. You go. How are they, Auntie? Very good. And one more for Chico. Yay! Shiny Timbers! SpongeBob SquarePants. Mom, I can't. Why? You can't. I'm going to teach you how. Nakalbo lagi si Mayumi, gang. Let me try. Naghina-hina yung hulog. Auntie, how come the hair of Mayumi fall down? Slowly. Oh, okay. From the back. Up, slowly lang like this. Aha, good job. You tap here, Chico, on your legs. You will show to your teacher, okay? Hide it. Where did the maracas go? Tap your feet. Hi, Abiga. Abiga. Hello, everyone. Ang buti Mayumi ng buti na Mayumi. Ang buti Mayumi. So pretty. Nakadress po si Mayumi, nakaduster, merong ribbon. Ika po? Oh, who's that? It's a Gruffalo. Play the maracas for the Gruffalo. Calvi, play the maracas for the Gruffalo. The Gruffalo doesn't like maracas. What's that? Dan, dan, da-da-dan, dan, da-da-dan, da-da-dan, dan, da-da-dan, dan, and Pika! Mayumi! Mayumi! Hi! Haja! 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 Whoa, you're excited. Achoo! Achoo! Oh. This one? Yeah. Reading aloud is a fantastic way to begin a child's reading journey. These little readers are carefully retold for an adult to read aloud so children can understand and start reading by themselves. It's important to help children read books by getting them storybooks. If your children will ask something, please help them understand. Encourage the children to see the pictures of the book. Lastly, enjoy the time spent together. Reading should not be a work, but something to enjoy. What do you see in the cover? I see. Chico first.
Chico, you see a? Wolf. A wolf. Very good. Calby, what do you see in the picture? I see Little Red Riding Hood having some cookies. The basket. And what is she wearing? She's wearing a hood. A red hoodie, right? Yeah, Okay. how come the other girl didn't have any? I don't know. So the title is Little Red Riding Hood. Can everyone read? Little Red Riding Hood. Alright, next. Okay. In a far, far away, there lived a kind girl called Little Red Riding Hood. She likes her clothes very much. She wears a blue dress with a red hood cape. She wants to go visit her granny because the granny is sick. So she said goodbye to her mother with a basket of food, cookies, and some sweets. "Remember to go straight to your granny's house," said the mother. "Don't stray off the path and don't talk to any strangers." Little Red Riding Hood set off to see Granny. Uh-oh, she's going alone. Is she scared or excited?